monitoring sa transport strike at ang ipinasang ordinansa hinggil sa street parking ban ating pag-uusapan kasama si Attorney Crisantos Saruca Jr., Director ng Traffic Discipline Office at OIC ng Metro Manila Council Secretariat. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa inyong mga taga-subaybay. Sir, kumusta po yung monitoring at initial assessment ng MMDA sa epekto nitong 3-day transport strike ng Piston at Manibela? Bago pa naman po nagsimula yung transport strike hanggang sa ngayong araw po na ito, dito po sa MMDA ay patuloy po yung monitoring natin through our communications and command center. Meron pong mga representatives ng iba't ibang ahensya doon na tulad ng DOTR at TNT. At so far naman po, naging matahimik naman po ang kilos protesta nila at wala naman po masyadong naramdamang epekto sa pamamagitan ng pampublikong transportasyon. Attorney, nabanggit nyo na nga po na ayaw nating maparelisa. So paano po sinisiguro ng MMDA na hindi napaparelisa ang pampublikong transportasyon, lalo na sa Metro Manila? Ano po ang naging assistance or kilos ng MMDA para dito? Bilang paghahanda naman po sa pagana ng MMDA, nakapaghanda po tayo ng mga traffic enforcers on the ground at nai-ready rin po natin yung ating mga buses kung sakaling kailangan po ng libreng sakay ng ating mga mananakay kung maapektuhan. Sa ibang usapin naman po, Attorney, ano po yung pangunahing dahilan kung bakit po ipinasa ng Metro Manila Council at MMDA yung resolution na street parking ban sa piling pangunahing kalsada sa Metro Manila? Ang mga dahilan naman po dito ay yung talagang pagsisikip ng ating trapiko at nagiging dahilan nga po rin ng aksidente sa mga motorista at mga mananakay. Ganun din po, nagiging hadlang din po itong illegal parking sa pagdi-deliver po ng mga emergency at essential services at apektado rin po ang mga hanap buhay at negosyo. So kaya po napag-usapang ipasa po itong MMDA Regulation number 25-001. Attorney, paano naman po ninyo tutugunan yung pangamba ng mga motorista na mawawalan sila ng mapaparadahan lalo na sa mga lugar na malapit sa pamilihan at negosyo? Bilang background lang naman po, ito pong regulasyon na ito ay isinulat at in-evaluate po ng isang technical working group. Kasama po dito ang DILG, ang mga traffic heads po ng mga iba't ibang Metro Manila LGUs at ng MMDA at makakaasa naman po ang ating publiko na lahat po ng konsiderasyon ay pinag-aralan at ipinaloob po dito sa regulasyon. Ito kasama na rin po itong mga pagpaparada, yung negosyo at yun naman pong pangangailangan na luwagan po ang mga karsada para po mapabilis ang daloy ng trapiko. Attorney, kasama po ba dun sa TWG na napag-usapan po ba kung paano yung magiging sistema ng koordinasyon ninyo sa mga local government unit, lalo na kung may mga ordinansa, naalala ko, Asek ko sa Asek Joey, pagpunta ka dun sa isang, hindi ko na sasabihin, sa isang syudad, nag-iiba yung may kanya-kanyang ordinansa yan So, paano po yung pag may ordinances na may special considerations, paano po yung coordination mechanism, Attorney? Opo, nung technical working group po talagang kinilala ng DILG at ng MMDA ang local autonomy ng ating mga LGU sa Metro Manila. Kaya nga po binibigyan sila ng sufficient latitude na makapag-identify po ng mga lugar na pwede pong payagan ang street parking. So, meron pong lugar na pwedeng magparada ng mas mahabang panahon, meron naman pong merong limited hours lang. Kasi nga po yung mga LGUs mismo ang nakakakilala ng nature and use ng kanilang mga karsada sa lokal. So malaki po ang binigay na leeway and latitude sa atin pong mga pamahalang lokal at yan po ay nakapaloob dito sa ating ipinasang regulasyon. Bago tayo mapunta, Attorney, sa usapin ng multa at parusa, may sapat po bang panahon para ma-inform yung publiko para dun sa mga pwedeng pagparkingan at yung hindi pwedeng pagparkingan? Kasi pag nakakakita tayo ng video ng operasyon ng MMDA, nagre-reason out palagi yung... Hindi ko alam yan. Yung palaging hindi ko alam yan. Oo, hindi ako taga rito. Nasaan yung kasulatan, bla 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 bla. So, may reasonable time po ba o kailangan pa po ba ng aggressive information campaign? At kung sakaling nahuli na, ano po yung multa o parusa? Sigurado po
magkakaroon tayo ng information campaign tungkol dito. Nasimulan na nga po ito kaagad na nagkaroon ng press conference nung naipasa po yung regulasyon ng September 16 at naging laman din naman po ito ng balita. Kaya patuloy po tayong mag-iimporma sa ating mga publiko na ito na po ang bagong patakaran regarding street parking at mangyari lang pong obserbahan ito. Attorney, meron po bang inilaan na alternatibong parking areas o pasilidad para hindi mahirapan yung mga residente at negosyante? Kasi katulad kami, galing kami ng Quezon City, papasok kami sa Maynila. Pag matraffic dun sa Magsaysay Boulevard yung nadaanan natin, nag-alternate routes kami, pero yung lugar na yung maliliit yung kalsada, tapos nagdo-double parking pa. So paano po ninyo ito aasikasuhin? Ang naging kasunduan po between MMDA, DILG and the Metro Manila Local Government Units po ay bibigyan po ng sufficient na latitude nga itong ating Metro Manila LGUs tungkol po dito sa allowable street parking, taking into consideration yung kanilang concerns sa local zoning, traffic, business and other related concerns. Halimbawa po may mga simbahan, may mga paaralan, ospital at mga pamilihang bayan. Kaya po ma-address naman po lahat ng mga concerns ng ating mga kababayan dahil hindi lamang po MMD at DIL ito, katuwang po natin dito ang pamahalang lokal. Ito na nga, Attorney, babati na kami ng advance Merry Christmas dahil malapit na po, no? Ilang araw na lang ang ano. At kaya na binanggit yan dahil habang lumalapit ang petsa ng Pasko ay tumataas ang bilang ng trapiko natin. Attorney, gaano kalaki ang inaasahan ninyong sanay epekto sa pagpapaluwag ng trapiko ng ganitong patakaran, lalo na palapit na nga ang ating Christmas? Dito nga po sa regulasyon, meron na po talagang identified na absolutely bawal ang parking. So, malaki na pong bagay para mapaluwag ang daloy ng trapiko. At yung pong mga terminals naman po ng ating mga pampublikong sasakyan, may mga areas na lang po na i-identify ng pamahalang lokal kung saan po sila pwedeng mag-terminal. So, ito po, combined with one another, inaasahan po nating luluwag ang daloy ng trapiko kahit sa pagdating ng Christmas season po. Kasama po dito yung mga iba't iba pang initiatives ng MMDA para po hindi masyado masikip ang ating mga lansangan. Dito po ba, Attorney, sa street parking ban, meron po bang exemptions gaya po nung emergency vehicles halimbawa at saka may pangamba yung mga negosyante na siguro pag naglo-load o unload sila sa mga pamilihan, baka pwede po silang ma-exempt? Meron po bang ganon? Yung pong sa emergency vehicles, meron pong provision na nakalagay na exempted po ang emergency vehicles sa illegal parking on the street provided po na nasa actual na emergency response ito pong mga emergency vehicles dating kagaya po ng mga fire trucks at ambulances. Yun naman pong mga deliveries at mga nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero, hindi naman po siya itinuturing na illegal parking kung panandalian naman po ang pagbababa ng kargamento o ng mga pasahero. So sir, dahil napag-uusapan na malapit na yung Christmas rush, kailan po bubuhayin ang mabuhay lanes or lilinisin ulit sila para sila yung daanan ng mga motorista kapag punong-puno yung mga major thoroughfares? Opo, buong taon naman pong bukas at binabantayan itong ating mabuhay lanes. Lalo lamang pong binabantayan ito sa panahon ng Kapaskuhan para nga po maging alternate routes sa ating mga major thoroughfares. So kasama po ito sa mga magiging implementation areas itong ating regulasyon. Okay sir, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayang motorista na nakatutok sa atin ngayon. Okay, maraming salamat po sa pagkakataon. So, ipinapaalala lang po natin na pinasa po ng Metro Manila Council noong September 16, 2025 ang MMDA Regulation 25-001, Harmonizing Public Street Parking in Metro Manila po. At sinasabi po dito ang mga patakaran tungkol po sa allowed and disallowed street parking. So, mangyari na lang pong sundin po natin ang mga nakasaad dito sa regulasyon na to para po ito sa kaligtasan ng ating mga motorista at mananakay, para din po sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at pagpapagaan ng daloy ng trapiko. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Crisanto Saruca Jr., Director ng Traffic Discipline Office at OIC ng Metro Manila Council Secretariat. Magandang hapon po. Magandang hapon din po.